So i-check na natin ngayon yung kanyang tension sa belt. So okay, bawal dito ang maluwag, bawal ang mahigpit. Dapat tama lang yung higpit ng belt kasi mag-iingay yan pag mahigpit. So kaya pag maluwag naman, tatalon, wala sa timing. So silipin natin itong kanyang timing. Okay, ito ang kanyang timing dot. Katapat siya dito sa arrow, ang timing mark niya. So naikabit na natin itong bagong tensioner bearing. Ito naghihigpit ng belt. So check ulit natin yung timing belt, yung tension niya. So okay lang yan, dapat may clearance. Ganon din sa taas, doon sa kabila. At bago ko paandarin ay kailangan ilagay itong washer, kasi itong washer na ito napaka-importante dito. Kasi pag wala ito, pag andar, lalabas yung timing belt. So stopper ito sa timing belt. So dapat pa, hindi pwedeng pa-lobe yan kasi tatama yung dulo ng timing belt, magagasgasan. Dapat pa ganun, hindi pwedeng pa ganun, at pa ganyan siya kasi hindi yan flat. Pag pinaganon mo kabit, sasayad yung belt, masusugatan. Kaya dapat ganito, pati haya. So lalagay natin dito. Siyempre lalagay natin ng pulley at tornilyo para hindi lumabas yung timing belt. Kailangan may pulley yan. Okay, pansamantala lang naman yan, tatanggalin pa yan eh. Pagtitesting lang, pagpapaandar. So i-double check natin yung timing ng camshaft. Ang timing mark nito ay ito. Yan, yung guhit na yan. Ito. Tapos ito naman yung dot. Nakatutok na dyan. So goods yan. Yan ang timing.